Siyempre, nandito na naman ako at good morning dito, good morning dyan at good afternoon dito. Eto guys, pag-usapan natin itong usapan namin, nagkakwentuhan uli kami ng ating puting kabayo. At eto pala guys, sapagkat eto 'di ba, lumalabas yung issue na gustong palitan ni Sayad itong si Attorney Kaufman bilang kanilang lead lawyer, defense lawyer, So gusto nilang palitan. Ngayon tinanong ko, teka, ano ba talaga? Ano ba ang iyong naaamoy? Ano ba ang iyong naririnig at nahagip ng radar ng iyong sungay? Ang tunay na dahilan, okay? Guys, eto ang kwento sa atin ng puting kabayo. Itong si Kaufman, ang trabaho talaga nito, aside from syempre depensahan, unang pinatrabaho pala talaga sa kanya ni Sayad ay ang i-delay itong confirmation of charges kay Fentaboy, Kasi once na-conduct na or na-execute na itong confirmation of charges, ibig sabihin nun tuloy-tuloy na yan at hindi na mapipigil ang mga hearing. So ibig sabihin na formal lang na isampa ang kaso. Ngayon, ang trabaho ni Kaufman ay i-delay, dapat nang i-delay. The longer the delay, the better for them, no? Yun ang talagang objective nila, Sayad, sapagkat wala ang magkakapatid na may Sayad ay wala talagang pangarap o sabihin natin na walang gusto na si Fentaboy ay maibalik at maiuwi. Kaya po yung mga tay na kami naman po at yung mga bring him home ninyo, kalokohan yan. Yan pala ay propaganda lang para lang sa mga taga-suporta, pero itong magkakapatid na may Sayad ayaw talagang pauwiin si Fentaboy. At sila ay kontento na nakakulong doon at doon na mamamatay. Dahil nga syempre, usaping pera, alam nyo naman, pag usaping pera, kahit pa sabi mong pamilya yan, lalo na sa klase ng pamilyang ito, na puro bangag talaga. Ito ang mga legit na bangag, no? At ibang klase, dahil simula bata, wala naman talaga mga pagkakasundo ang magkakapatid na yan. At puro pera ang usapan yan ay, anong tawag dito? Binaband na lang sila ng pera na lang. Pero wala talaga yung pagmamahal bilang isang pamilya, isang kapatid. Walang ganun pala sa totoong buhay sa mga yan, no? So ayaw nila talagang pauwiin si Fentaboy. Ngayon, itong si Sara, si Inday Sayad ay dismayado. Maging itong mga magkakapatid ay dismayado na dahil sa hindi na napigilan pa ni Kaufman pagbabasa ng confirmation of charges kay Fentaboy, which will happen this coming February 23rd, no? So hindi na napigilan. So dismayado ang mga may Sayad siblings. Ngayon guys, dahil sa dismayado sila, ang kasunod nilang gagawin, sabi nila, dapat may nag-suggest, no? Nag-suggest isa sa mga magkakapatid ang nagsabi, dapat palitan natin itong si Kaufman. Ang tanong, bakit nila kailangan palitan samantalang si Kaufman to be fair with Kaufman, sabihin natin na mahina yung kanyang mga diskarte talagang dahil mahirap naman talaga ipagtanggol si Fentaboy, pero to the point na na-delay niya yung reading of the confirmation of charges kay Fentaboy for 5 months na yata, September, October, November, December, January, September, October, November, December, January. 5 months! Na-delay niya ng 5 months. Magaling na lawyer yan. Isipin mong ma-delay yung International Criminal Court na paikot-ikot ni Kaufman at na-delay, no? Kumbaga, naging successful siya sa pagdi-delay. Sa pagdi-delay nung pagbasa nga ng confirmation of charges, pero hindi rin satisfied sapagkat ngayon, kung maging successful si Kaufman, ibig sabihin, ito si Kaufman talagang may mga plano na ito, may mga strategy na ito kung paano naman niya gagawin ang pagdepensa kay Fentaboy. At ibig sabihin, alam na niya yung kaso, basang-basa na niya. Pero, ang plano nila Sayad, palitan. Ang tanong, bakit planong palitan? Kasi nga, para yung papalit na lawyer ay mag-uumpisa sa wala.
Ibig sabihin, pag nag-umpisa sa wala, mangangapa, mas malamang-lamang doon ang matalo sa kaso. Kasi nga, wala pang kalam-alam yung bagong papalit, mangangapa pa lang, kumbaga mag-a-adjust, kakapain niya, papag-aralan niya. So, ibig sabihin, mas pinahihina nitong sila Sayad ang depensa nila. Ang depensa ni Fentaboy, upang sa ganun, talaga wala nang maipanalo si Fentaboy at dun na mamatay. Kaya nga itong mga bring him home nyo, kalokohan niya mga didilis. Sa bagay, wag na kayong magising, manatili nga kayong bobot mga tulog, di ba? Pero ibig ko sabihin, hindi ninyo nare-realize na ang lahat ng yan ay optics lang, pakitang tao lang ng magkakapatid na kunwari ay nagmamahal sila. So kaya gusto nilang palitan si Kaufman. Pero guys, eto may twist. Mukhang si Fentaboy ayaw pumayag. Ayaw pumayag at mukhang magkaka-blackmailan itong si Kaufman at sila Inday Sayad. Na kapag tinanggal si Kaufman, magsasalita si Kaufman na ang desisyong yan ay kila Sayad lang sa magkakapatid at hindi yan desisyon ni Fentaboy. So, problema na naman kay Inday Sayad yun sa kanyang optics. Problema na naman yun sa pagpapalabas niya na siya ay masunuring anak at mabait at mahal na mahal nila ang kanilang ama. So, ngayon, nandun ngayon, nasa dilema ngayon ang mga ito na, teka lang, papalitan ba natin si Kaufman? Pero, mismong si Fentaboy ay gustong manatili na lang si Kaufman para kanyang maging defense lawyer, no? Para maging kanyang lead counsel. Pero, yun nga, kaya itong sila, nasa limbo ngayon ito sila Inday Sayad, teka, paano bang gagawin? Pag hindi nila sinunod si Fentaboy, baka magsalita si Kaufman. Pati umamin na kaya hindi nakakadalaw si Hanilet doon ay dahil utos ni Inday Sayad. Diba? Baka umamin, lalong magagalit si Kitty. Alam nyo, sa totoo lang, itong mga ito, medyo kahit bunso si Ichi Bichi Bichi, sabi sa akin ng puting kabayo, medyo demonya daw talaga to. Mas demonya daw ito kala Sayad. So, ibig sabihin, takot din sila, ha? So, makikita natin, titingnan natin, ha? So, ganito ang kaguluhan ng magkakapatid na ito. So, ngayon, abangan natin. Dalawa lang yan. Kapag pinalitan nila si Kaufman, ibig sabihin, susuwayin ni Sayad itong kagustuhan ng kanyang ama. At huwag tayong magtataka kung biglang magsalita itong si Kaufman. Pero, pag si Kaufman ay retain nila, ibig sabihin, nasunod ay si Fentaboy. At magche-change plan na naman sila. Malamang, no? Pero ang importante sa kanila, manatili si Fentaboy dyan. At kung mamamatay siya ay sa 2028 na para makakuha siya ng simpatya ng tao. Alam niyo po, hindi talaga niya gusto tumagal pa ang buhay niya ni Fentaboy. Hanggang 2028 lang ang gusto ng mga yan. Dahil walang hiya at may sa demonyo talaga yung mga anak ni Fentaboy na yan, no? At isa pang katanungan, wag lagi natin tatandaan, paano ba nila nasusustain ang almost 150 million pesos a month na bayad kay Kaufman? Mag-iisang taon na guys, sa March, 1 year na. Alalahanin natin. At kung 1 year, ang 150 million, that is 1.8 billion. Sa loob ng isang taon, saan nila kinukuha? Diba? So yun lang, sa mga bobong didilis dyan at may Sayad, lagi niyong tatandaan, ang tatay niyo ay karton. Manatili kayo mga bobo at may Sayad sapagkat ang may Sayad ay laging high blood.